ang letterhead. Isang pangalan ang nakasulat sa malalaki at eleganteng letra. Isalvo Holdings, Vant. Napalunok si Thea. Ang pangalan ay tila pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung saan niya narinig. Siguro sa balita. Isa siguro sa mga malalaking kumpanya sa Pilipinas. Tinitigan niya ang pangalan, paulit-ulit na binabasa, na parang sa paggawa noon ay may isang sikretong mabubunyag. Disalvo. Disalvo. Bigla, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Isang bagay na matagal na niyang itinago sa ilalim ng kanyang wallet. Kinuha niya ang kanyang wallet at nanginginig ang mga kamay na dinukot ang silver na GCC. Ang ETC ni Lando. Tinitigan niya ang mga letrang nakaukit dito. Yes. O. S. S. Orlando. D. Salvo. Isang malamig na agos ng kaba ang gumapang sa kanyang likod. Hindi. Impossible. Nagkakataon lang. Masyadong malayo. Masyadong imposible ang koneksyon. Ngunit ang pagdududa ay nandoon na, isang maliit na binhi na itinanim sa kanyang isipan. Sa nanginginig na mga daliri, binuksan niya ang Google sa kanyang laptop. Tinipan niya ang mga salitang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Disalvo Holdings C. Pinindot niya ang enter. Ang screen ay napuno ng mga resulta. Mga link sa mga business news websites, mga articles mula sa Forbes, mga litrato mula sa mga high-profile events. Ang kanyang mga mata ay namagnet sa unang headline na lumabas. Isang article mula sa isang kilalang business magazine. Ang bilyonaryong prinsipe, paano pinamumunuan ni Orlando DeSalvo VP ang pandaigdigang pagpapalawak ng kanilang imperyo. Nag-click siya sa link. Dahan-dahang nag-load ang page. Ang text. Ang mga ad. At isang malaking litrato. Ang paghinga ni Thea ay biglang natigil sa kanyang lalamunan. Ang hangin ay tila naubos sa loob ng kanyang maliit na apartment. Ang lalaki sa litrato ay nakasuot ng isang mamahaling itim na suit. Ang buhok ay maayos na nakaslick back. Ang mga mata ay matalas, seryoso, at puno ng kapangyarihan. Isang mukha na nakikita sa mga cover ng magazine. Isang mukha ng isang taong nagmamay-ari ng mundo. Ito rin ang mukha ng lalaking nagdadala sa kanya ng sinigang. Ang mukha ng lalaking nagsabing simple lang ang pangarap. Ang mukha ng lalaking nangakong magiging totoo sa kanya. Ang mukha ni Lando. Ang laptop ay dumulas mula sa kanyang mga hita at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagtama nito sa semento ay halos hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang nakabibinging dagundong ng kanyang puso na paulit-ulit na sinasaksak ng isang katotohanan. Hindi lang siya niloko. Hindi lang siya pinaniwala sa isang kasinungalingan. Ang lalaking minamahal niya, ang lalaking pinagkakatiwalaan niya, ay siya ring demonyong sumisira sa kanyang pamilya. Sa'yo. Hindi ito nangangahulugang Chief Executive Officer. Para sa kanya, sa sandaling iyon, iisa lang ang kahulugan nito. Chief. Deceiving. Officer. Nakatulala lang si Thea sa sahig kung saan bumagsak ang kanyang laptop. Ang screen ay basag na, isang perpektong salamin ng kanyang puso sa mga sandaling iyon. Ang mukha ni Orlando DeSalvo VP ay nakangiti pa rin mula sa basag na screen, isang ngiting ngayon ay parang isang pang-iinsulto. Hindi siya gumalaw. Hindi siya umiyak. Wala. Ang pakiramdam niya ay manhid. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanyang apartment, isang katahimikang mas masakit pa kaysa sa kahit anong sigaw. Ang bawat alaala nila ni Lando o Orlando ay bumabalik sa kanya, ngunit ngayon, ang mga ito'y may bahid na ng lason. Ang sinigang na dinala nito. Ang pag-aalala. Ang mga simpleng pangarap. Ang pangakong magiging totoo sa kanya. Lahat ay kasinungalingan. Isang malaki, planado at napakabrutal na kasinungalingan. Ilang oras siyang nakaupo lang doon, sa sahig, sa gitna ng dilim. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Narinig niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone ng paulit-ulit, mga text at tawag mula kay Lando, ngunit hindi niya ito pinansin. Ano pa ang sasabihin nito? Anong kasinungalingan pa ang idadagdag nito sa bundok ng mga panlolokong ginawa na nito? Hanggang sa may kumatok sa pinto. Isang mahina, pagkatapos ay mas malakas na katok.
Thea, andyan ka ba? Buksan mo to, nag-aalala na ako. Ang boses ni Lando. Ang boses na dati nagpapakalma sa kanya ay ngayon, parang mga karayom na tumutusok sa kanyang mga tainga. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay parang walang lakas. Naglakad siya papunta sa pinto at binuksan ito. Nakatayo si Lando sa labas, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Thea, salamat naman. Kanina pa kita tinatawagan. Ano nang nangyari? Okay ka lang ba? Hindi sumagot si Thea. Tinitigan niya lang ito. Tinitigan niya ang lalaking kaharap niya, ang lalaking nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, ang kunwari isimpleng Lando. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi na si Lando. Ang nakikita niya ay si Orlando De Salvo Vicky Angsi. Ang bilyonaryo. Ang kaaway. Magsalita ka naman, pakiusap nito, lumapit para hawakan siya. Umatras si Thea, na parang ang pagdampi nito ay isang apoy na susunog sa kanya. Pumasok si Lando sa loob ng apartment. Ano ng problema? Tanong nito, ang pag-aalala sa boses ay halatang halata. At sa isang sandali, muntik nang maniwala ulit si Thea. Napakagaling nitong umarte. Sa halip na sumagot, lumakad si Thea patungo sa kanyang laptop sa sahig. Pinulot niya ito at kahit basag ang screen, iniabot niya ito kay Lando. Nakita ni Lando ang artikulo. Nakita niya ang sarili niyang mukha. At sa isang iglap, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang pag-aalala ay napalitan ng gulat, ng takot at ng realisasyon. Nahuli na siya. Thea, makinig ka, G. Nagsimula siyang magpaliwanag, ang boses ay nanginginig. Magpapaliwanag ako. Please, T. Magpapaliwanag, sa wakas ay nagsalita si Thea. Ang boses niya ay kalmado sa isang paraang nakakatakot. Walang sigaw. Walang iyak. Ano nang ipapaliwanag mo, Orlando? Orlando ba ang dapat kong itawag sa'yo? O baka naman, sir? Bawat salita ay may diin ng sarkasmo at sakit. Thea, ginawa ko to para subukan kong T. Subukan kung ano, putol ni Thea, ang kalmadong boses ay nagsisimula ng manginig sa galit. Kung mamahalin kita kahit galing ka sa pamilyang sumisira sa pamilya ko. Ganon ba? Isa ba tong laro para sa'yo? Isang social experiment? Tingnan natin kung ang pobreng buwi ay mahuhulog sa akin kahit hindi niya alam na mayaman ako. Hindi. Hindi ganon, desperadong sabi ni Lando. Hindi ko alam ang tungkol sa lupa. Nalaman ko lang noong sinabi mo. Maniwala ka sa akin, Daddy. Tumawa si Thea, isang tawang walang saya. Isang tawang puno ng pait. Maniwala? Paano ako maniniwala sa kahit anong lumalabas sa bibig mo ngayon? Ang buong pagkatao mo ay isang kasinungalingan. Mula sa pangalan mo, hanggang sa mga kwento mo, hanggang sa mga pangarap mo. Isang farm? Talaga ba, Ginette De Salvo? O baka naman ang ibig mong sabihin, isang buong hasyenda na tatayuan mo sa ibabaw ng mga tahanan ng mga taong katulad namin. Hindi ko alam, Thea, sumusumpa ako, sigaw ni Lando, ang desperasyon ay nasa kanyang mga mata. Nagsinungaling ako kung sino ako at mali yon. Pero ang nararamdaman ko para sa'yo, totoo yon. Maniwala ka, di. Umiling si Thea, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Huli na para dyan. Pumunta siya sa kanyang wallet. Kinuha niya ang silver na GTC. Ang bagay na naging simbolo ng misteryo at pag-asa ay ngayon, simbolo na ng kataksilan. Lumapit siya kay Lando at isinara ang palad nito sa paligid ng malamig na metal. Sa uli ko na to sa'yo, sir, sabi niya, ang bawat pantig ay puno ng sakit. Tapos na tayo. Tumalikod siya at binuksan ang pinto. Umalis ka na. Thea, please wag ganito. Pag-usapan natin to, din. Wala na tayong dapat pag-usapan, sabi ni Thea, hindi na tumitingin sa kanya. Umalis ka na. Bago pa ako makapagsabi ng mga bagay na pagsisisihan ko. Nakatayo lang si Lando, hindi makagalaw, ang mukha ay puno ng pighati. Ngunit nang makita niya ang pinal na desisyon sa mga mata ni Thea, dahan-dahan siyang umatras. I'm so sorry, Thea, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Nang makalabas na siya, isinara ni Thea ang pinto at nilock ito. Doon na siya bumigay.
Napasandal siya sa pinto, ang kanyang mga binti ay hindi na siya kayang suportahan. Napaupo siya sa sahig at doon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang apartment, humagulgol siya ng humagulgol. Umiyak siya para sa kanyang ama. Umiyak siya para sa kanyang pamilya. At higit sa lahat, umiyak siya para sa sarili niya, para sa puso niyang muling dinurog ng isang matamis na kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, hindi na pinansin ang mga text ni Lando, at nag-book ng flight. One way. Papuntang Pilipinas. Uuwi na siya. Lalaban siya. Mag-isa. Ang pagsara ng pinto ni Thea ay parang pagsara ng langit para kay Lando. Nakatayo siya sa labas ng apartment nito, sa malamlam na ilaw ng hallway, nakikinig sa mga hagulgol nito mula sa kabilang panig ng pinto. Bawat hikbi ay parang isang suntok sa kanyang sikmura, isang paalala ng sakit na idinulot niya. Gusto niyang sirain ang pinto, pumasok, at yakapin ito hanggang sa tumigil ito sa pag-iyak. Ngunit alam niyang wala na siyang karapatan. Ang ihisi sa kanyang palad ay malamig at mabigat. Isang piraso ng metal na sumisimbolo sa lahat ng kanyang kasalanan. Bumalik siya sa kanyang pickup truck, ang isip ay blanko. Nagmaneho siya ng walang patutunguhan, ang mga ilaw ng Dubai ay parang mga malabong guhit lang sa kanyang paningin. Paulit-ulit na umalinggaw-ngao sa kanyang isipan ang mga salita ni Thea, ang buong pagkatao mo ay isang kasinungalingan. Totoo. Tama siya. At ang pinakamasakit na bahagi, ginawa niya iyon dahil sa pag-ibig, ngunit ang resulta ay purong sakit. Sinubukan niyang tawagan si Thea ng paulit-ulit, ngunit diretso na ito sa voicemail. Nag-text siya ng nag-text, mga mensahe ng paghingi ng tawad, mga pakiusap, mga paliwanag. Ngunit alam niyang walang sasagot. Para siyang sumisigaw sa isang malawak na disyerto. Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang tao lang ang naisip niyang tawagan. Ang taong nagsimula ng lahat ng ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang ina. Gabi na sa Pilipinas, ngunit alam niyang gising pa ito. Sinagot ito kaagad. Orlando. Napatawag ka. Akala ko ba ay abala ka sa proyekto mo dyan? Ang boses ni Doña Elvira ay maihalong sarkasmo. Ma, itigil niyo na, sabi ni Lando, ang boses ay pagod at desperado. Itigil niyo na ang acquisition sa Batangas. Ngayon din ni. Narinig niya ang mahinang pagtawa ng kanyang ina sa kabilang linya. At bakit ko naman gagawin yon? Dahil sa isang hamak na cashier. Nalaman na ba niya kung sino ka? Mabuti naman. Oras na para matuto ka ng iyong leksyon, anak. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Hindi niya naiintindihan, ma, sigaw ni Lando, ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan ng nawala. Ang pamilya niya ang nakatira doon. Ang ama niya ay inatake sa puso dahil sa mga demand letter ng mga abogado natin. Ma, nakikiusap ako ni. Huwag kang mag-alala, puto ng kanyang ina, ang boses ay kalmado pa rin at kontrolado. Iyan ang presyo ng progreso. At isa pa, mas mabuti na iyan para malaman mo ang tunay na kulay ng babaeng iyan. Isang oportunista. Isang gold digger. Pinoprotektahan lang kita sa isang pagkakamali, Orlando. Darating ang araw, magpapasalamat ka sa akin. Hindi Bulong ni Lando habang ibinababa ng kanyang ina ang tawag. Hindi. Hindi ito pagkakamali. Si Thea ay hindi isang pagkakamali. Ang totoong pagkakamali ay ang pagiging duwag niya. Ang pagkakamali ay ang pagpayag niyang maging anino ng kanyang pamilya. Nang gabing iyon, naramdaman ni Lando na nawala na sa kanya ang lahat. Ang babaeng mahal niya ay galit sa kanya. Ang pamilya niya ay hindi siya naiintindihan. Siya ay nag-iisa, sa gitna ng isang syudad na gawa sa ginto, ngunit pakiramdam niya ay mas mahirap pa siya sa isang pulubi. Kinabukasan, pinilit niyang pumunta sa supermarket. Umaasa siya, kahit katiting, na makikita niya si Thea doon. Na baka sakaling pumasok pa rin ito. Ngunit iba ang nadatnan niya. Nandoon si Mila, ang katrabaho ni Thea, na mailungkot sa mga mata. Sir Lando, sabi nito. Wala na po si Thea. Anong wala na? Nag-resign na po siya kaninang umaga. Sabi po ng manager namin, umuwi na daw po siya ng Pilipinas. Emergency daw po. Ang mga salitang iyon ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Wala na. Umalis na ito.
Umuwi na ito sa Pilipinas para harapin ang problemang siya mismo at ang kanyang pamilya ang may gawa. Tumayo si Lando sa labas ng supermarket, tinitingnan ang lugar kung saan una silang nag-usap, kung saan niya ito unang nakitang ngumiti. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na dapat ay matagal na niyang ginawa. Hindi na siya si Lando na nagtatago. Hindi na siya si Orlando na sunod-sunuran. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang personal assistant. Arthur. Yes, sir. Book me the next flight to Manila. First class. Now. Copy, sir. May ipapahanda po ba akong security detail sa airport? No, mariing sabi ni Lando. Just a car. A fast one. I'm driving to Batangas. Understood, sir. Bago niya ibaba ang tawag, humabol siya. And Arthur cancel all my meetings for the next 2 weeks. I'm fixing the problem. A very, very big problem. Sa Ninoy Aquino International Airport, lumabas si Thea mula sa arrival area. Sinalubong siya ng mainit at maalinsangang hangin ng Pilipinas. Ang pamilyar na ingay ang amoy ng kanyang bayan. Ngunit sa halip na saya, isang bigat ang nakadagan sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim, pinipilit na maging matatag. Umuwi siya para lumaban. Sa kabilang banda ng airport, sa isang pribadong terminal, bumababa mula sa hagdanan ng isang private jet si Orlando De Salvo V. Habang ang kanyang mga paa ay sumasayad sa tarmac ng Maynila, iisa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang itama ang lahat. Kahit na anong kapalit. Ang kanilang mga mundo ay nagkalayo, ngunit ang kanilang mga landas ay muling papunta sa iisang direksyon. Ang entablado ng kanilang pagtutuos ay inihahanda na. Hindi na sa Dubai, kundi sa isang maliit na bayan sa Batangas, kung saan ang isang pirasong lupa ang magiging saksi sa huling laban para sa pag-ibig, pagpapatawad at tiwala. Ang bayahe mula Maynila patungong Batangas ay parang isang panaginip para kay Thea. Nakasakay siya sa isang bus na puno ng mga tao, ang ingay ng makina at ang mga tanawin sa labas ng bintana ay hindi man lang tumatago sa kanyang kamalayan. Ang kanyang buong pag-iisip ay nakatuon sa isang bagay lamang, ang makita ang kanyang pamilya. Pagbaba niya sa terminal ng kanilang bayan, sinalubong siya ng kanyang kapatid na si Leo. Ang dating masayahing mukha nito ay napalitan ng pag-aalala. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ate, buti nakauwi ka na, sabi ni Leo, ang boses ay nanginginig. Si Tatay T. Kamusta na siya? Tanong ni Thea, ang puso ay kinakabahan. Nagpapahinga. Pero laging hinahanap ka. Halika na, ate. Pagdating nila sa kanilang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero, isang eksena ng kalungkutan ang bumungad kay Thea. Ang dati masiglang bakuran ay tila na nahimik. Ang kanyang ina, si Aling Nena, ay nakaupo sa isang upuang yantok sa labas, ang mukha'y puno ng guhit ng pag-aalala. Pagkakita sa kanya, agad itong tumayo at niyakap siya, humahagulgol. Anak! Salamat sa Diyos at umuwi ka. Nay, si tatay po. Itinuro ni Aling Nena ang loob ng bahay. Pumasok si Thea sa kanilang maliit na sala. Nakahiga sa isang lumang papag ang kanyang ama, si Mang Cardo. Ang dating malakas at matipunong katawan nito ay nangayayat. Ang paghinga nito'y mababaw at may kasamang tunog. Napakagatlabi si Thea para pigilan ang sariling pag-iyak. Teni! Tawag niya, lumuhod sa tabi ng ama. Dahan-dahang iminulat ni Mang Cardo ang kanyang mga mata. Nang makita si Thea, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Anak, nandito ka na di? Opo, tay. Nandito na po ako. Hindi ko na po kayo iiwan, sabi ni Thea, hinawakan ang magaspang na kamay ng kanyang ama. Sa mga sumunod na oras, ikinuwento ni Aling Nena ang lahat. Ang walang tigil na pagpapabalik-balik ng mga abogadong may dalang mga dokumento. Ang mga pananakot na kung hindi sila pipirma, ay dedemanda sila at mapipilitan din silang umalis ng walang makuha kahit isang kusing. Ang mga kapitbahay natin, Thea, iba na ang tingin sa atin, malungkot na sabi ni Aling Nena. Tayo daw ang hadlang sa pag-unlad ng ating bayan. Masyado daw tayong makasarili. Naramdaman ni Thea ang galit na namumuo sa kanyang dibdib. Galit sa kumpanya. Galit sa mga taong hindi nakakaintindi. At isang napakalaking galit para kay Lando,
kay Orlando, ang taong nagkunwaring kakampi niya. Habang nag-uusap sila ng kanyang ina sa may pintuan, isang itim at makintab na sasakyan, isang modelong hindi pa nakikita ni Thea sa kanilang simpleng bayan, ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumukas ang pinto sa driver's side. Nanigas si Thea. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Mula sa sasakyan, lumabas ang isang lalaki. Hindi ito nakasuot ng luma at gusot na t-shirt. Nakasuot ito ng isang simpleng polo shirt at slacks, mga damit na simple ngunit halatang mamahalin. Ang buhok nito ay maayos. Ang mukha nito ay pagod, ngunit puno ng determinasyon. Ito si Lando. Si Orlando. Napatayo si Aling Nena. Sino yan, anak? Hindi nakasagot si Thea. Nakatitig lang siya sa lalaking dahan-dahang naglalakad palapit sa kanilang bakuran. Ang bawat hakbang nito ay parang isang dagundong sa kanyang pandinig. Thea, sabi ni Orlando, ang boses ay mahina ngunit malinaw. Ang galit na kanina ay namumuo lang ay biglang sumabog. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Thea, ang boses ay nanginginig sa galit. Paano mo nalaman ang address namin? Stalker ka ba talaga? Umalis ka dito. Thea, pakiusap, mag-usap tayo, sabi ni Orlando, hindi pinansin ang mga sigaw niya. Nandito ako para tumulong. Tumulong, isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Thea. Nakatulong ka na. Sobrang nakatulong ka na. Tingnan mo ang ginawa mo sa pamilya ko. Ito ba ang tulong na sinasabi mo? Mula sa loob ng bahay, narinig sila ni Mang Cardo. Sa kabila ng kanyang kahinaan, sinubukan itong bumangon, tinulungan ni Leo. Lumabas ito sa may pintuan, nakasandal sa kanyang anak. Sino yan, Thea? Tanong ni Mang Cardo, ang boses ay mahina. Wala po ito, Tay. Isa lang pong naliligaw na mayabang. Paalisin ko na po, sabi ni Thea, ang mga mata ay nagniningas pa rin sa galit habang nakatingin kay Orlando. Ngunit bago pa man niya maitaboy si Orlando, sinabi nito ng malinaw, Mang Cardo, Aling Nena, ako po si Orlando de Salvo, Vicky, ako po ang may-ari ng kumpanyang. Ang pag-amin ay binitin sa hangin. Naintindihan na agad ni Mang Cardo. Ang mukha ng matanda ay namula sa galit. Hindi namin kailangan ng tulong mula sa mga de Salvo, sabi ni Mang Cardo, ang boses, kahit mahina, ay puno ng dignidad. Ang lupaing ito ay hindi mabibili ng inyong pera. Umalis na kayo. Napayuko si Orlando, tila tinatanggap ang bawat salita ng panunumbat. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Isang-isa pang sasakyan, mas malaki at mas itim, ang huminto sa likod ng sasakyan ni Orlando. Mula dito, bumaba ang isang babaeng nasa mga 60 anyos, nakasuot ng isang eleganteng bestida, ang mukha ay hindi mababakasan ng kahit anong emosyon maliban sa pagkamataas. Sa likod nito, isang mas batang babae, maganda at nakasuot ng damit na parang galing sa isang fashion magazine. Si Doña Elvira de Salvo at si Isabel Montenegro. Naglakad si Doña Elvira papasok ng bakuran, ang kanyang mamahaling sapatos ay lumulubog sa maputik na lupa. Tiningnan niya si Thea mula ulo hanggang paa, na para bang isa itong dumi na nakadikit sa kanyang sapatos. Tiningnan niya ang maliit at sira-sirang bahay. So, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay malamig at puno ng pangmamaliit, habang nakatingin sa kanyang anak, ngunit ang mga salita ay para kay Thea. This is the girl. Nang makita ni Lando ang kanyang ina na bumababa mula sa sasakyan, kasama pa si Isabelle, isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot sa kanya, isang halo ng inis at pagkasuya. Alam na niya kung bakit sila nandito. Hindi para tumulong, kundi para lalong guluhin ang lahat. Ma, anong ginagawa niya dito? Tanong niya, ang boses ay may diin ng babala. Hindi siya pinansin ni Doña Elvira. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Thea, sinusuri ito na parang isang produktong may depekto. Ang tingin nito ay bumaba sa maliit na bahay, sa mga tsinelas na nakakalat sa may pintuan, at isang bahagyang pag-iwi ang lumitao sa mga labi nito. Orlando, umuwi na tayo, sabi ni Doña Elvira, ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng isang utos. Hayaan mo nang ang mga abogado ang tumapos ng gulo na ito. Ang salitang gulo ay parang isang sampal sa pamilya Villanueva. Nakita ni Lando ang pagtiim ng bagang ni Thea. Bago pa man makasagot si Lando, lumapit si Isabelle. Ang ngiti ay matamis ngunit ang mga mata ay nanunuya. Tita is right, Lando. This is beneath you.
Hindi bagay sa isang desalvo ang makipag-usap sa mga ganitong tao. Isabelle, manahimik ka, mariing sabi ni Lando, ang galit ay nagsisimula ng kumulo. Ngunit hindi doon tumigil si Doña Elvira. Naglakad ito palapit kay Thea. Mula sa kanyang mamahaling Hermes bag, kumuha ito ng isang sobre. Isang makapal na sobre. Inihagis niya ito sa lupa, sa paanan ni Thea. Iyan, sabi niya, ang boses ay malamig. Iyan ang bayad sa lahat ng abala. Kunin mo yan at siguraduhin mong hindi na muling makikita ng anak ko ang pagmumukha mo. Barya lang yan sa amin, pero sigurado akong sapat na yan para bumili ng bagong buhay para sa pamilya mo. Napakagatlabi si Thea, ang mga mata ay nangingilid na sa luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa purong galit at kahihiyan. Ang kanyang ina at ama ay nakatingin lang, hindi makapaniwala sa direktang pang-insulto. Ito na ang pagkakataon ni Isabel. Lumapit ito kay Lando at bumulong, ngunit sapat na ang lakas para marinig ng lahat. O Lando, hindi mo ba alam? This is her specialty. Sanay na si Thea sa ganito. May dati na siyang experience. May nobyo siya dati na niloko din niya at kinuha ang lahat ng pera. Baka iyon din ang plano niya sa'yo. Iyon na. Ang huling hibla ng pasensya ni Lando ay naputol. Lahat ng takot niya sa kanyang ina, lahat ng paggalang, lahat ng pag-aalangan, lahat ay naglaho. Ang nakatayo ngayon sa harap nila ay hindi na ang sunod-sunurang anak. Tama na, sabi ni Lando, ang boses ay mababa ngunit puno ng kapangyarihan na hindi pa naririnig ng kanyang ina mula sa kanya. Humarap siya kay Doña Elvira. Ma, kung mayroon mang walang modo dito, hindi sila. Tayo. Tiningnan niya ang sobre sa lupa. At ang pera nyo? Isaksak nyo yan kung saan nyo gusto. Hindi nabibili ang dignidad ng pamilyang ito. Pagkatapos ay hinarap niya si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At ikaw, Isabel? Ang pag-imbestiga mo sa buhay ng ibang tao, yan ba ang specialty mo? Huwag na huwag mong babanggitin ulit ang pangalan ni Thea. Hindi mo siya kilala. At hinding-hindi mo siya kapantay. Ang mukha ni Isabel ay namutla sa gulat at hiya. Si Doña Elvira ay natigilan, hindi makapaniwala sa tapang na ipinapakita ng kanyang anak. Ngunit hindi pa tapos si Lando. Lumakad siya at tumayo sa pagitan ng kanyang pamilya at ng pamilya ni Thea. Humarap siya kina Thea. Tumayo siya sa harap ni Thea, nagsisilbing isang pader, isang panangga. Ang kasalanan dito, sabi niya, ang boses ay malinaw at matatag para marinig ng lahat, ay sa akin. Ako ang nagsinungaling. Ako ang naging duwag. Hindi siya. Tumingin siya sa mga mata ni Thea, mga matang puno ng luha at pagkalito. Nasaktan kita, Thea. Alam ko iyon. Pero ang nararamdaman ko para sa iyo, sa kabila ng lahat ng kasinungalingan ko, yon lang ang tanging bagay na totoo sa buhay ko. Bumaling siya sa mga magulang ni Thea. Yumuko siya ng bahagya, isang kilos ng paggalang at pagsisisi. Mang Cardo, Aling Nena. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam ang ginagawa ng kumpanya namin. Ngunit ngayon alam ko na. At bibigyan ko kayo ng aking salita, bilang isang desalvo, na ititigil ko ito. Ipaglalaban ko kayo. Tumingin siya pabalik sa kanyang ina. Ma, kung gusto niyong ituloy ang proyektong ito, sige. Pero kakalabanin niyo muna ang sarili niyong anak. Dahil mula sa araw na ito, kasama na nila ako. Ang katahimikan sa bakuran ay nakabibingi. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ihip ng hangin. Si Doña Elvira at Isabel ay nakatayo lang, talunan, hindi alam ang sasabihin. Dahan-dahan, lumingon si Lando kay Thea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap, ng pagsisisi, at ng isang pag-ibig na walang hanggan. Pakiusap, bulong niya, para lang sa pandinig ni Thea. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Hindi para maniwala sa mga salita ko, kundi para panoorin ang mga gagawin ko. Isang pagkakataon lang para itama ang lahat. Nakatingin lang si Thea sa kanya. Ang galit sa mga mata nito ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim nito, sa kaibuturan, isang maliit na kislap ang nagsimulang sumibol. Isang kislap na matagal nang nawala. Isang kislap ng pag-asa. Umalis si Doña Elvira at Isabel na walang imik, ang kanilang mamahaling sasakyan ay nag-iwan ng alikabok sa daan, na para bang isang huling insulto. Naiwan ng katahimikan,
isang katahimikang mabigat at puno ng mga hindi masabing salita. Nakatayo pa rin si Lando o Orlando sa gitna ng kanilang bakuran, ang mga balikat ay tila may pasan na bigat ng buong mundo. Hindi na siya ang mayabang na estranghero o ang duwag na mangingibig. Ang nakatayo sa harap nila ngayon ay isang lalaking nasasaktan at nagsisisi. Walang nagsalita. Pumasok sa loob ng bahay si Mang Cardo, inaalalayan pa rin ni Leo, ang mukha ay hindi pa rin mabasa. Sumunod si Aling Nena. Naiwan sa labas si Thea, kaharap si Orlando. Salamat, mahinang sabi ni Thea. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang salitang iyon. Siguro dahil sa pagtatanggol ito sa kanila. Siguro dahil sa tapang nitong harapin ang sariling ina. Pero hindi nito nababago ang lahat. Alam ko, sagot ni Orlando, ang boses ay pagod. Hindi ako umaasa na mapapatawad mo ako ngayon. O bukas. O kahit kailan. Ang gusto ko lang ay ang pagkakataon na ipakita sa iyo na seryoso ako sa sinabi ko. Hindi sumagot si Thea. Tumalikod siya at pumasok sa loob ng bahay, isinara ang pinto ng marahan. Hindi niya ito isinara ng malakas. Isang maliit na pagbabago, ngunit para kay Orlando, sapat na iyon. Hindi umalis si Orlando. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada, malayo ng kaunti sa kanilang bahay, at nanatili sa loob nito. Mula sa bintana, nakikita siya ni Thea. Naghihintay. Kinabukasan, ang maliit nilang bayan ay ginulantang ng isang balita. Naglipa na ang mga media van. Ang mga reporter na dati nakikita lang nila sa GC ay naglalakad sa kanilang mga kalsada. Ang dahilan, si Orlando De Salvo VE ay nagpatawag ng isang press conference. Hindi sa Makati. Hindi sa isang 5-star hotel. Kundi sa mismong plaza ng kanilang bayan. Nanonood ang lahat. Ang pamilya Villanueva ay nanonood mula sa luma nilang V. Nakatayo si Orlando sa isang maliit na entablado, sa harap ng logo ng De Salvo Holdings. Ngunit hindi na siya ang mayabang na SE mula sa mga litrato. Ang kanyang mukha ay seryoso, at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Thea ang kahinaan sa kanyang mga mata. Magandang umaga po sa inyong lahat, simula niya. Nagpatawag ako ng press conference na ito, hindi para i-anunsyo ang isang bagong proyekto o isang bagong tagumpay. Nandito ako para umamin sa isang malaking pagkakamali. Huminto siya, tila nag-ipon ng lakas. Ang buong plaza ay tahimik. Ang De Salvo Holdings, sa ilalim ng aking pamumuno, ay nagkamali. Sa aming kagustuhang magpalawak at kumita, nakalimutan namin ang pinakamahalagang bagay, ang mga tao. Ang proyektong itatayo sana namin sa bayang ito ay gumamit ng mga paraang hindi makatarungan. Nanakot kami. Nanggipit kami. At sinubukan naming agawin ang mga tahanan ng mga taong matagal nang naninirahan dito ng payapa. At para doon, ako, bilang CEO ng kumpanyang ito, ay humihingi ng tawad. Isang bulungan ang kumalat sa mga manonood. Ngunit higit sa lahat, patuloy ni Orlando, at ang kanyang mga mata ay tila tumingin diretso sa kamera, na parang alam niyang nanonood si Thea. Nandito ako para humingi ng tawad sa isang pamilya na personal kong nasaktan. Ang pamilya Villanueva. Napasinghap si Thea. Ang kanyang ina ay napahawak sa kanyang braso. Nagkamali ako, sabi ni Orlando, ang boses ay nagsimulang manginig. Nagtago ako sa likod ng kasinungalingan dahil sa takot. Takot na hindi ako tatanggapin kung sino talaga ako. At sa proseso, nasaktan ko ang babaeng pinakamamahal ko at ang kanyang pamilya. Ito ay isang kumpisal. Isang publikong pag-amin ng kanyang mga kasalanan, personal at profesional. Dahil dito, sabi niya, at huminga ng malalim, epektibo ngayong araw, ako ay pansamantalang bababa sa aking posisyon bilang CEO ng De Salvo Holdings. Itutuon ko ang aking buong oras at atensyon para personal na pangasiwaan ang pagtatama sa lahat ng aming mga naging pagkakamali. Unahin namin ang pakikipag-usap sa bawat pamilyang naapektuhan. Sisiguraduhin naming mabibigyan sila ng tamang danyos at respeto. At ang proyekto para sa luxury resort sa bayang ito ay opisyal ng kanselado. Ang anunsyo ay parang isang bombang sumabog. Ang mga reporter ay nagkagulo. Ngunit hindi pa tapos si Orlando. Ito ay hindi isang easy stunt, sabi niya sa huli, ang boses ay matatag na ulit. Ito ay isang pangako. Isang pangako mula sa isang lalaking gustong itama ang kanyang mga pagkakamali. Maraming salamat po.
Pagkatapos noon, bumaba siya ng entablado at umalis, hindi na sinagot ang mga tanong ng media. Sa loob ng kanilang bahay, walang nagsasalita. Si Mang Cardo ay nakatingin lang sa Tsiyi, ang mga mata ay malalim ang iniisip. Si Aling Nena ay nagpupunas ng luha. Napatingin si Thea sa labas ng bintana. Ang sasakyan ni Orlando ay nandoon pa rin, nakaparada sa di kalayuan. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng lahat ng galit, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Paghanga. Isinakripisyo nito ang posisyon nito. Ang reputasyon nito. Ang lahat para sa kanila. Hindi iyon gawa ng isang taong naglalaro lang. Iyon ay gawa ng isang taong seryoso. Kinagabihan, nagsimulang umulan ng malakas. Ang mga patak ng ulan ay humahampas sa kanilang bubong na yero. Tumingin ulit si Thea sa labas. Nandoon pa rin ang sasakyan ni Orlando, hindi gumagalaw, nag-iisa sa gitna ng malakas na ulan. Hindi na niya natiis. Kumuha siya ng isang malaking payong. Binuksan niya ang kanilang pinto at lumabas sa gitna ng ulan. Naglakad siya papunta sa sasakyan, ang bawat hakbang ay mabigat. Kinatok niya ang bintana. Bumukas ito at ang mukha ni Orlando, na puno ng gulat, ang sumalubong sa kanya. Hindi ngumiti si Thea. Hindi siya nagsalita. Tinitigan niya lang ito sa mata. At sa mga matang iyon, hindi na niya nakita ang isang bilyonaryo o isang manloloko. Ang nakita niya ay isang lalaking basang-basa, naghihintay at umaasa. Maya-maya, nagsimula siyang makaramdam ng awa. Hindi ka pa ba uwi? Tanong niya, ang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Umiling si Orlando. Hindi. Hanggat hindi mo sinasabi. Huminga ng malalim si Thea. Pumasok ka muna, sabi niya. Baka magkasakit ka. Ang pagbukas ng pinto ni Thea para kay Orlando ay hindi pagbukas sa isang bisita. Ito ay pagbukas sa isang posibilidad. Isang maliit, nanginginig, ngunit umiiral na posibilidad ng pagpapatawad. Pumasok si Orlando sa kanilang maliit na sala, basang-basa at tila nahihiya. Inabutan siya ni Aling Nena ng isang tuwalya at isang tasa ng mainit na kape, walang salita, ngunit ang kilos ay sapat na. Si Mang Cardo ay nakaupo lang sa isang silya, nagmamasid, ang mukha ay seryoso pa rin, ngunit wala na ang dating galit. Hindi iyon ang gabi ng mahahabang paliwanagan o madamdaming pag-amin. Iyon ay isang gabi ng tahimik na pagsisimula. Naupo si Orlando sa isang sulok, uminom ng kape, at hinintay ang paghupa ng ulan. Nang tumila na ito, umalis siya, hindi bago magpasalamat ng paulit-ulit. Hindi niya sinabi, mahal kita. Hindi niya sinabi, patawarin mo na ako. Ang sinabi lang niya ay, babalik ako bukas. At bumalik nga siya. Ang mga sumunod na linggo at buwan ay naging isang mabagal na sayaw ng paghilom. Tinupad ni Orlando ang kanyang pangako. Gabi-gabi, umuwi siya sa Maynila para harapin ang mga problema ng DeSalvo Holdings. Araw-araw, bumabalik siya sa Batangas. Hindi na siya si Lando na driver. Hindi na rin siya si Orlando na si. Siya lang si Orlando, isang lalaking gustong bumawi. Tinulungan niya ang mga abogado na kausapin ang bawat pamilyang naapektuhan, tinitiyak na ang alok sa kanila ay hindi lang makatarungan, kundi mas mataas pa sa dapat. Kasama si Mang Cardo, nakipagpulong siya sa mga lider ng barangay, hindi para mag-alok ng pera, kundi para makinig sa kanilang mga hinaing. Nakikita siya ni Thea na kasamang nag-aayos ng bakod ng kanilang kapitbahay. Nakikita niya itong nakikipaglaro ng basketball sa mga kabataan sa plaza, kasama si Leo. Nakikita niya itong nakikipagkwentuhan at nakikipagtawanan sa kanyang ama sa kanilang balkonahe, naglalaro ng dama. Hindi na ito nanunuyo gamit ang pera o mga sorpresang regalo. Nanunuyo ito gamit ang isang bagay na mas mahalaga, ang kanyang oras, ang kanyang presensya, at ang kanyang pagpapakumbaba. Unti-unti, ang mga pader sa puso ni Thea ay tuluyan ng gumuho. Ang galit ay napalitan ng pag-unawa. Ang sakit ay napalitan ng pagtanggap. Isang hapon, habang nagdidilig si Thea ng mga halaman ng kanyang ina, nilapitan siya ni Orlando. Mukhang masaya sila, sabi ni Orlando, tinutukoy ang mga bulaklak. Binigyan mo kasi ng espasyo para lumago, sagot ni Thea, isang sagot na may mas malalim na kahulugan. Nagkatinginan sila. Sa mga sandaling iyon, alam nilang pareho na okay na ang lahat. Hindi na kailangan ng maraming salita. Thea, sabi ni Orlando.
Alam kong marami pa tayong kailangang ayusin. At alam kong hindi na maibabalik ng kahit anong gawin ko ang sakit na naidulot ko. Pero gusto kong malaman mo na handa akong gugulin ang buong buhay ko para patunayan sa'yo na karapat-dapat ako sa tiwala mo. Ngumiti si Thea, isang ngiting totoo at payapa. Inabot niya ang kamay ni Orlando at pinisil ito. Sinimulan natin ito sa isang kasinungalingan, sabi niya. Panahon na para tapusin natin ito sa katotohanan. At ano ang katotohanan? Tanong ni Orlando, ang puso ay puno ng pag-asa. Ang katotohanan ay mahirap kang hindi mahalin, Orlando de Salvo V. Pag-amin ni Thea, ay halong biro ngunit puno ng sinseridad. Isang ngiti ng labis na kaligayahan ang sumilay sa mukha ni Orlando. Dinukot niya ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang singsing na may malaking diamante. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, nakalagay ang silver na GCC na may ukit na SS. Ang parehong ECC na nagsimula ng lahat. Para sa'yo talaga to, sabi niya. Hindi bilang isang sikreto o isang kasinungalingan. Kundi bilang isang simbolo. Isang simbolo na sa'yo ang puso ko, De Villanueva. Noon, ngayon at magpakailanman. Kinuha ni Thea ang ETC. Sa pagkakataong ito, hindi na ito mabigat. Magaan na ito sa kanyang palad, kasing gaan ng kanyang puso. Hindi ito ang pagtatapos na parang sa fairy tale, walang bigla ang kasal o paglipat sa isang palasyo. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos doon. Sa katunayan, doon pa lang ito tunay na nagsimula. Nagsimula sa ilalim ng araw ng Batangas, sa isang simpleng hardin. Nagsimula hindi sa pundasyon ng yaman o kapangyarihan, kundi sa isang pundasyong mas matibay pa kaysa sa alinmang gusaling kayang itayo ng De Salvo Holdings. Ang pundasyon ng tiwala. At dito nagtatapos ang kwento ni Thea at Orlando, isang kwentong isinulat ng tadhana, sinubok ng kasinungalingan at pinagtibay ng pagpapatawad. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa paglalakbay na ito. Bawat kabanata, bawat emosyon, bawat luha at ngiti ni Thea at Lando ay hindi magiging buo kung wala ang inyong mainit na pagsubaybay. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, naramdaman ko ang bawat hibla ng kanilang sakit, ang bigat ng kanilang mga pasanin, at ang tamis ng kanilang tagumpay. Nais kong ibahagi ang isang kwentong hindi lang tungkol sa kilig, kundi tungkol din sa katatagan ng isang pusong nasaktan, ngunit natutong muling magtiwala. Sapagkat sa huli, ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng perpektong tao. Ito ay tungkol sa pagyakap sa isang taong hindi perpekto, sa pag-unawa sa kanyang mga pagkakamali, at sa pagbibigay ng espasyo para sa paghilom at pagbabago. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na ang tunay na pundasyon ng isang matatag na relasyon ay hindi ang kawalan ng problema, kundi ang pagkakaroon ng tiwala na kahit anong bagyo ang dumating, mananatili kayong magkasama. Sana'y may mga aral at inspirasyon kayong napulot mula sa kwento ni Thea at Orlando. At ngayon, nais naming marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses ay musika sa aming mga tainga. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.